Nang maglaya si Jana, ay kinalinga siya ng mag-asawang Alberto at Lucinda. Sa pag-ampon sa kanya ng dalawa, ay doon niya naramdaman ang pagkalinga at pagmamahal na hindi niya naramdaman sa kanyang tunay na ina. Ngunit habang tumatagal siya sa bahay ng mga umampon sa kanya, ay unti-unti rin siyang nakakaramdam ng kakaiba sa mag-asawa. Parang napakaraming lihim ng bawat sulok ng bahay ng mga ito. Mga lihim na bubuhay sa kuryosidad niya para alamin kung sino nga ba talaga sina Alberto at Lucinda. Ngunit paano kung matuklasan na niya ang maitim na sikreto ng mag-asawa? Ipipikit na lang ba niya ang kanyang mga mata at magbubulag-bulagan sa ngalan ng magandang buhay na ipinangako ng mga ito sa kanya? Nanginginig ang mga kamay ni Jana na nakahawak sa isang tasa ng kape. May nakabalot na kumot sa buong katawan niya. Pinagpapawisan siya ngunit kanilalamig naman ang pakiramdam niya. Baka sa maganda niyang mukha ang takot at pagkabalisa. Nasa isang silid si Jana na siya lang ang tanging tao. Sa isang malambot na upuan siya nakaupo at isang lamesa naman ang nasa harapan niya kung saan nakapatong ang platito na patungan ng tasa. May isang bakanting upuan sa kanyang harapan. May sapat na liwanag ang silid na iyon na nagmumula sa isang bumbilya na nasa gitna. Ang tanging narinig lamang niya ay ang ugong ng electric fan na nasa bandang kaliwa niya. Napapitlag siya nang biglang bumukas ang pintuan. Sa naranasan niya ay tila nagkaroon na siya ng trauma sa lahat. Madali na rin siyang magulat dahil doon. Isang lalaki na naka-uniforme ng pulis ang pumasok at agad na upo sa bakanting upuan. Uminom ka muna ng kape. Nanginginig ka sa lamig. Sa tansya niya ay nasa edad na 40 ang lalaki. May kalakihan ang katawan at may mumunting balbas at bigote sa mukha. Tila bagong ahit lang. Kung alam lang nito, ay hindi siya nanginginig sa lamig, kundi sa takot. Mamaya na lang po, malikot ang mga mata na sagot niya. Ibinalik niya ang tasa sa platito. Hindi pa rin siya mapakali. Parang pakaramdam din niya ay may kaunong panganib sa kanyang paligid. Ikaw ang bahala. Naglabas ito ng maliit na notebook at ballpen. Ikaw ay Jana Alvarez. Natigilan siya. Ayaw na niyang sambitin ang apelyidong iyon. Marquez, bagkus ay sabi niya. Tumangutango ang pulis habang nakasulat sa papel. Jana Marquez, ulit nito sa kanyang pangalan. Ngayon Jana, pwede mo bang ikwento sa akin kung ano ang nangyari sa'yo? Bakit may sugat at dugo ka sa katawan mo? Sino ang gumawa niyan sa'yo? Saglit na napapikit si Jana at sa isang saglit ay bumalik sa ala-ala niya ang lahat ng katakot-takot na naranasan niya kanina lang. Kaya na ba niyang ikwento ang lahat? Jana, untang ng pulis sa kanya. Pasensya na po. Sino ang gumawa niyan sa'yo? Nakahanda na ang pulis sa pagsulat sa papel ng kung ano man ang sasabihin niya. Nag-iipon muna siya ng lakas ng loob at lumunok ng laway. Ang pamilyang Alvarez. Sila ang may kagagawa nito sa akin. Aniya sabay ng pagpatak ng luha sa kanyang mga mata. 6 months earlier, halos kalkalin na ni Jana ang kailaliman ng basurahang nakita niya sa gilid ng kalsada sa pag-asang may makikita siya doon kahit tira-tirang pagkain. 5 araw na siyang gumagala sa kalakhan ng Maynila at 5 araw na siyang walang matinong kain. Mga tirang pagkain sa basurahan o kaya ay pagkain na hinihingi niya sa mga taong makikita niya ang inilalaman niya sa kanyang tiyan sa loob ng mga araw na iyon hanggang ngayon. Maswerte na siya kung may magbibigay pero madalas ay wala. Titingnan pa siya ng iba na parang isa siyang nakakadiring langaw na dapat bugawin palayo. Hindi naman sana ito mangyayari sa kanya kung hindi dahil sa ama niyang si Lando. Matanda na ito pero ubod pa rin ng libog. Habang wala ang kanyang nanay at naliligo siya sa banyo ay parasahan siya nitong pinasok doon. Pinaghahalikan siya at ang gusto nito ay magtalik sila. Siyempre ayaw niya. Lumaban siya. Pinukpok niya ng panghilon na bato si Lando sa likod ng ulo nito. Walang malay at dugo ng ulo na bumagsak ito sa sahig ng banyo. Nataranta siya kaya naman nagmamadali siyang nagbihis at umalis sa bahay nila na ang tanging nalayang alkansya niyang kawayan na may laman na ilang barya. Ang nasa isip lang niya ay ang makalayo agad bago pa dumating ang nanay niya. Inakala niya kasi na napatay niya si Lando. Mahal na mahal ng nanay niya ang pangalawa nitong asawa. At sigurado siyang ito ang kakampihan nito sa nangyari. Walang duda iyon. Ang masaklap pa nito, baka ipakulong pa siya ng sarili niyang ina kung napatay niyang manyakas na si Lando. Mula sa bahay nila ay dinala siya ng mga panes sa bus station. Sumakay siya sa isang bus na papuntang Maynila. Malayo ang lugar na iyon sa kanila,
Kaya iyon ang napili niyang puntahan. Sa mismong bus ay binuksan niya ang alkansya at sumabog pa nga ang mga barya sa sahig. Mag-isa siyang namulot habang tumutulo ang luha at uhog niya. Wala man lang na nga sa tulungan siya. 197 pesos. Iyon ang lahat ng baryang meron siya. Ayon sa konduktor, ay hindi sapat iyon para madala siya sa huling bus stop pero pumayag ito kung saan lang aabot ang pera niya ay doon siya ibababa. Masakit man sa damdamin ni Jana ay ibinayad niya sa konduktor ang lahat ng pera na meron siya. Habang iniaabot niya iyon sa kamay ng konduktor, ay bumalik pa nga sa kanyang alaala kung ilang timba ang binuhat niya para lang mabigyan ng bagyarya ng kanyang mga kapitbahay. Marami nga nagsasabi sa kanya na sayang daw ang ganda niya kung magiging agwador lang siya. Nginingitian na lamang niya ang mga ito. Sa kanya naman ay walang kaso kung mabigat ang trabaho niya. Basta ba kumikita siya sa marangal na paraan at sa sarili niyang pawis at pagod. Pero ngayon sa isang pitik lang ay nawalang lahat ang ipon niya. Pambili pa naman sana niya iyon ng cellphone na Android. Yung may Facebook, Skype at pang-chat gaya ng nakikita niya sa mga kapitbahay niya na meron niyon. Gusto niyang gayahin si Mabel, yung pangit na babae na nakatira sa lugar nila. Halos isang linggo ring laman ang umpukan at chismisan si Madel dahil sa swerteng bumagsak dito. Nakapangasawa lang naman ito ng ubod ng yamang Canadian nang dahil sa pakikipag-chat nito at gusto niya na ganoon din ang mangyari sa kanya. Pero malabo nang mangyari yun. Nagsisimula pa nga lang siyang mag-ipon ng pambili ng cellphone ay naubos na agad niya. Iyak siya ng iyak sa biyahe habang nakatingin siya sa labas ng bintana. Alam niyang gusto na siyang kausapin ng katabi niyang lalaki kung bakit siya umiiyak. Pero hindi na ito yung ginawa. Pagkus ay natulog na lang ito. Ngayon wala na siya kahit piso at hindi niya alam kung paano siya mabubuhay sa Maynila. Hindi naman siya tapos ng high school. Sa edad niyang 17 ay grade 6 lang natapos niya. Pero marunong naman siyang magbasa at magbilang. Namatay na kasi ang tatay niya ng panahong iyon at nahinto na rin siya sa pag-aaral. Ang dalawang nakatatanda niyang kapatid na mga babae rin ay hindi na nila kasama. Ibinahay na ang mga ito ng mga asawa nito. Ang isa ay sa Davao at ang isa naman ay sa Antique. Matapos ang halos 6 na oras na biyahe, ay ibinabase ng konduktor ng bus sa tapat ng isang mall. Star Mall Abalabang ang nakalagay. At ngayon heto na siya. Nasa lansangan ng kalawakan ng Maynila at wala siyang ideya sa kung saang parte na siya ng Maynila naroon. Basta maraming sasakyan, matataas na gusali at mga taong tila lahat ay nagmamadali. Naglakad lang kasi siya. Simula nang makababa na siya ng bus na yun. Walang direksyon. Halos malugalugad na niya ang kailaliman ng basurahan, pero kahit isang piraso ng buto ng manok ay wala siyang nakita. Kahit sana isang piraso ng butil ng kanin ay umaasa siyang makakakuha pero wala. Talagang pinagdadamutan na siya ng tadhana. Pinanghihinaan ng loob na napaupo na lang si Jana sa gilid ng kalsada habang nakatingin sa kawala. Gusto niyang maiyak sa sobrang awa sa kanyang sarili, pero naubos na yata pati ang luha niya sa kakaiyak sa mga nakaraang araw. Huminga siya ng malalim at naglakad-lakad ulit. Hindi siya pwedeng panghinaan ng loob dahil kapag nangyari yun, ay baka mamatay na siya. Kailangan niyang lumaban. Pero mukhang hindi na niya talaga kayang labanan ang pagkalam ng kanyang tiyan. Kinakain na yata ng malaki niyang bituka ang maliit niyang bituka. Parang may nag-aaway ng mga sawa sa loob ng sikmura niyang walang laman. Hanggang sa mapadaan siya sa tapat ng food cart na may tindang mga fishball at kikiam. Napalunok si Jana habang nakatingin sa fishball at kikiam na nakatusok na sa stick. Umuusok-usok pa ngayon. Masarap kainin ng kikiam kapag mainit-init pa ito. Iyong mapapasok ng konti ang dila mo habang inunguya mo yun. Kinuha ng isang matabang ali ang isang stick na puno ng kikiam. Isinawsaw nito yan sa matamis na sauce na tinipan para lumamig. Muli siyang napalunok. Gutom na siya. Kailangan na niyang kumain. Hindi na nagdalawang isip pa si Jana. Mabilis niyang hinablot sa matabang ali ang stick ng kikiam at itinakbo iyon. Magnanakaw, kikiam ko. Malakas na sigaw ng ali. Tumakbo si Jana habang isa-isa niyang ipinapasok sa bibig ang piraso ng kikiam. Nang maubos niya ang 10 piraso, dinilaan pa niya ang stick dahil may sas na kumapit doon. Aray, dahil niyang masalubsob ang dila niya sa stick. Nalasahan niya agad ang dugo mula sa sugat na nilikhaan ng stick na dinilaan niya. Akamang itatapon na niya ang stick nang may biglang humawak sa balikat niya. Napigilan siya nito sa pagtakbo sa isang lalaki. Huli ka, pati ba naman kikiam ay nananakaw? Hindi na naituloy pa ng lalaki ang sasabihin nito dahil sa pagkabigla niya ay naisaksak niya sa braso nito ang stick. Nabitawan siya ito at malakas na sumigaw. Nanlaki ang mga mata ni Johnny nang makita niya ang stick na nakatusok sa braso ng lalaki.
Kahit siya ay nagulat sa nagawa, hindi na yung sinasadya. Nabigla at nagulat lang siya. Sorry po kuya, sorry. Aniya at muling tumakbo palayo. Narinig niya ang pagsisigaw ng lalaki. Pinapahabol siya ito sa mga tao. Mas binilisan na lang niya ang pagtakbo. Sinuong niya ang pagtawid ng kalsada kahit na nag-uunahan ang mga sasakyan doon. Isang kulay puting van ang nakita niyang tinutumbok ang kanyang kinaroroonan. Gusto sana niyang iakbang ang kanyang mga paa, ngunit hindi na niya maigalaw ang kahit na anong parte ng kanyang katawan. Katapusan ko na. Mamamatay na ba ako? Tanong niya sa kanyang sarili habang naghihintay ng pagbangga ng sasakyan sa kanyang katawan. At naramdaman niya ang pagtama ng unahan ng van sa kanyang katawan. Tumalsik siya sa kung saan at nagpagulong-gulong. Nabangga yung babae. Ang matinis na sigaw na iyon ng isang babae ang narinig ni Jana bago siya tuluyang bawian ng malay tao. Isang lalaki na nakasuot ng maduming maong na pantalon at rubber shoes ang naglalakad sa kagubatan. Wala siyang pangitaas na damit. Prusko ang ayos at mukha niya. May mga natuyong putik sa kanyang katawan. Medyo makapal ang kanyang balbas at bigote at ang kanyang buhok ay magulo. Hindi siya tumigil sa paglalakad hanggang sa marating niya ang isang abandonadong bahay sa gitna ng kagubatan. Alam kong babalik kayo sa bahay na yan at kapag nangyari yun, isa-isa ko kayong papatayin. Matalim